Magandang buhay po Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong video, panibagong reaksyon ang iyong matutunghayan. Ito ang programa mo, reaksyon natin ito. Hindi ko na sana ito papansinin si Epifanio Labrador. Hindi ko na sana papansin kasi wala naman po itong bilang. At ang bungangan nito ay puro bagoong ang laman, mabaho. Ay nako, puro walang kakwenta-kwentang tao. Pero dahil na pinatulan siya ng Kong Marcoleta, pinatulan siya, pinatawag siya. Kasi ang Kong Marcoleta ay matapang, tunay, tapat, at legit ang pinagsasabi. Oh, pinatawag ka, pinapaharap ka, at yung mga pinagsasabi mo na puro fake news, dun mo ilandad. Bakit naman umurong ang iyong bayag? Wala ka palang bayag. Totoo pala yung sabi ni yung isang vlogger na ikaw daw ay supot. Totoo pala yon. Pinapatawag ka na. Ay, akala ko ba gusto mo humarap? Oh, at gusto mo pa talaga dun kay idol mo na Martin Romualdez na hindi ka naman kilala? Hindi ka naman iintindi? Dito nga eh. Buti nga inintindi ka na. Para naman makilala namin yung tunay mong tapang talaga, Epifanio. At salamat naman na nalaman mo na ikaw pinapatawag ng Tricom. Oh, para, syempre, doon mo ilabas ang iyong mga hinanakit sa buhay. Palibhasa sige, mga kapatid, pasensya na po kung ipi-play ko ito. Ang pinagsasabi ng taong ito, sa medyo balat sibuyas po dyan, wag nyo na po ituloy na panoorin. Kasi makakarinig po kayo ng purong mura ng PI talaga. Kasi Dream TV, hindi kinaya eh. Sige, tiyagain natin ito. Tayo galing naman sa taong gubatin at galing din naman tayo sa lansangan, puro PI naririnig. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago ang lahat, mga minamahal kong mga kababayan, pinasasalamatan at binabati ko po sa umagang ito ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Kala mo talaga, kilala siya. Maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos na talagang nakakaranas ng iba't ibang mga paninira, fake news, At syempre, pinasasalamatan din po natin maging mga kababayan natin sa abroad, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa umaga pong ito mga kababayan, kahapon marami pong nag-message sa akin, lalong-lalo na po yung ating mga kasama, kaisa, kapatid, o kapanalig, o ano ba man, no? So, napansin nyo ba? Every time siya na nag-uumpisa ng video, binabanggit niya, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, mahal na First Lady Lisa Nanas, Lisa. Patuloy niyang binabanggit. Hindi naman ito kilalang taong ito. Ito, pinansin siya ng kongresista na eh. Pero wala, matapang lang pala ito. Matapang lang pala ito sa social media. Isa din sa nag-message sa akin, siyempre, hindi maiiwasan, yung ating mga kalaban o yung mga ulupong, mga aso, mga galamay, mga garapata ni Eduardo Manalo na siya pong humahawak ngayon sa reliyong Iglesia ni Cristo, pero ngayon po ay nagmistolang Iglesia ng Diablo. Sino nagsabi ng Iglesia ng Diablo? Hindi ba galing lang sa bunganga mong... No? Talaga naman. Yung magandang pangalan na Iglesia ni Cristo ay talagang halata pong nagmistulang isang kulto. At talagang kulto talaga. Kahit sinong tanongin na. Sige. Ilabas mo. Ilabas mo papel mo na kulto talaga. Natin.
no? Walang pari na magsasabi na ang Iglesia ni Cristo ay ganito, ganyan. No? Huwag na tayo. Maliban na lang sa pari siguro kung mababayaran nila. No? So, ako ay nakakita o ako ay nakapanood ng isang video na nire-request po nitong ating kaibigan. Sino yung kaibigan natin na yan? Walang iba kundi yung malaking mata. Na kontrabida sa magandang ginagawa ng ating mga congressman. Walang iba kundi yung nagmamarunong na akala mo talaga siya na yung pinakamarunong, pinakamabuti, pinakamagaling na congressman. Na samantalang sa kanyang termino bilang congressman, wala itong nagawang maganda. Parang Kung ikaw hindi may lang nagawa. ito ginagamit yung kanyang reliyon, walang boboto dito at hindi ito mananalo. Kaya nga lamang, alam nyo naman, mayroong reliyon na ginagamit yung kanilang reliyon, unang-una, syempre, para magpaupo ng mga taong gusto nila. Kahit pa ito ay magnanakaw, kahit pa ito ay mandarambong, kahit pa ito ay traidor, kahit pa ito ay makasarili. Dahil napapakinabangan nila. So, napanood ko kahapon, kagabi, na nire-request nitong ni Marculeta na ipatawag daw ako. Diyan sa, hindi ako nagkakamali, Tricom ba yun? Hindi Quadcom Tricom. Hindi ako nagkakamali. So, para sa akin, may nakarating po kasi sa akin na balita. Timbre, impormasyon. Na kapag lumabas ako, ang pinakaplano talaga ng Iglesia ni Manalo ay ipatumba ako kasunod ni Gold Dangal. Sa totoo lang, ulitin ko sa inyo, kaya po nila pinatay si Gold Dangal para po magbigay mensahe sa akin. Gusto nilang ibigay o ipaabot sa akin na kung si Gold Dangal nga na nagbiro na kulto sila, agad nilang pinapatay o pinatay. Ako pa kaya? So, akala naman ng mga tolongges, mga gago, mga demonyo, lalong-lalo na yung mga membro ni Eduardo Manalo na isang mongoloid, matatakot nila ako. Mga putang ina ninyo. Walang nananakot sa'yo, gago. Hinahanap ka ng mga otoridad kasi merong kang warrant of arrest. Yan lang ang masasabi ko. Mga gago, mga siraulo kayo. Kung Ikaw din. yan ang paniniwala ninyo na matatakot ninyo ko, mga diputa. Hindi ka natatakot, wala ka namang bayag. Kung si Eli Soriano nagawa ninyong takutin, mga gago kayo. Mga putang ina ninyo. Huwag ako. Dahil kung ano man ang binibigkas ko ngayon ay nararapat lamang na sabihin sa mga taong katulad ninyong mga dimuho kayo. Kaya humarap ka na at nang malaman yung tapang mo. Ngayon, gusto ni Marculeta na ipatawag ako. Ngayon, bakit nga ba gusto niya akong Madaling araw na, no? Kawawang Epipanyo. Nakakapag-vlog. Pag madaling araw, gabi. Kasi sobrang takot, Nagtatago na lang sa dilim. patawag? Dahil ba sa sinabihan ko siya na demonyo? Bakit? Hindi ba totoo, Marculeta? Sa tingin mo, hindi ka nagmumukhang demonyo sa mga pinaggagawa mo? Nirereklamo mo ako dahil Narinig niyo ba yung tilaok? Nagtatago sa dilim tapos nagpapanggap na matapang, ayaw naman humarap. fake news yung sinasabi ko. Kaya ka nandiyan dyan, nirereklamo mo ako dahil hindi ka sang-ayon sa fake news. Talaga lang Baka nakalimutan mo, Marculeta, na sa paninira ng mga Duterte, sang-ayon kang putang ina mo ka.
Ha? Sa mga sinasabi ng mga Duterte na nakakasira, ha? Sa ginagawang mabuti ng mga congressman diyan sa Quadcom, isa ka, ha? Sa tumutuligsa at sumasang-ayon sa mga paninira ng mga Duterte sa magagandang ginagawa ng mga congressman dyan. Ha? Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na si Epipanyo Labrador ay sang-ayon sa ginagawa ng mga congressman dyan na imbestigahan si Sara Duterte alias Mary Grace Piatos. Kaya wag kang magmukhang sang... Oh, BP Sara, ikaw pala si Piatos eh. Sabi itong nagtatago na matapang, nagtatago sa dilim. Ikaw daw yun. Ayon ka sa kabutihan kang putang ina mo ka. Shit. Ha? Huwag kang magdadrama dyan na para bagang sang-ayon ka sa katotohanan at sa magagandang gawain. Dahil kung sang-ayon ka sa katuwiran, sa katarungan, sa kabutihan, edi sana kaisa ka ng mga Quadcom. Sana kaisa ka ng mga congressman dyan na nagpapanagot sa mga taong mapang-abuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan kang dimuho ka. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na sa paninira ni Sara Duterte sa administrasyong Marcos, kaisa ka. Ayaw mo ng fake news? Ayaw mo ng minumura ka? Pero kasama ka at natutuwa ka kapag minumura ng mga Duterte, sinisira ng mga Duterte ang pangalan ng aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kang tarantado ka. Gagamitin mo yung pagiging congressman mo? Ha? Dahil alam mo na yung nagsasalita ay isang taong walang-wala. Isang taong walang kapangyarihan. Ha? Isang hamak na pobre. Ang gusto mong ipatawag sa Quadcom. Bakit hindi mo pinatawag si Sara Duterte? Ayaw mo ng fake news, di ba? Bakit hindi mo pinapatawag yung mga Duterte? Si Basti Duterte, ayaw mo nagmumura, di ba? Ayaw mo ng fake news na may kahalong pagmumura, di ba? Bakit hindi mo ni-request na kung pwede isama natin dito si Basti Duterte, yung mayor ng Davao? Ayaw mo. Kasi kakampi mo. Ba't di mo sinabi na unahin muna natin yung mga malalaking tao, yung mabibigat na tao? Ang dami mong sinasabi. Doon ka na sa try ko magpaliwanag. Huwag yan sa dilim. Unahin muna natin si Sara para walang masabi yung mga pobre na kapag maliliit, ayun, ganyan, ganito. Pag mayayaman, accept. Ligtas. Hindi naririnig. Hindi nakikita. Hindi pwedeng kasuhan. Hindi pwedeng ipatawag sa Quadcom kang dimuho ka. Kung gaano kalaki ang mata mong diputa ka, ganun din kaliit yung utak mong gago ka. Oh. Kung Marcoleta, ano, kaya pa ba? Dapat to magawa ng aksyon to eh. Mas report na natin to mga kapatid. Para matuloy ito manahimik. Ha? Ngayon, may mensahe naman ako sa mga congressman, lalong-lalo na sa mga iniidolo ko. Sino? Congressman Akop, Congressman Abante, Dan Fernandez, kayong lahat na membro ng Quadcom, ni minsan hindi ko kayo iniwan. Pinaglaban ko kayo kay Marcoleta. Dahil alam kong tama ang pinaglalaban ninyo at tama ang ginagawa ninyo. Sana lang walang halong pagpapapogi ang ginagawa ninyo. Putulin ko lang. Oh, wanted ka na sa Kongreso. Kakapasok lang oh, balita. Epipanyo Labrador, wanted na sa Kongreso. Oh, ilabas mo tapang mo. Sana lang. Hindi nyo to gagawin sa akin, hindi nyo ginagawa to sa akin para lamang maging malinis,
Maging mabango kayo sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Sana lang. Galit si Marcoleta. Akala mo naman tong diputa na to, hindi kasabwat. Hindi kakampi ng mga Duterte na naninira sa administrasyong ito. Tarantado ka, Marcoleta. Sasabihin mo pa, malinis ka. Ginagawa mo lang kung ano yung dapat, ano yung ganito. Pinagmalaki mo pa yung reliyon mo. Bakit? Nagtanong ka ba sa mga kaparian, mga pastor, at sa ibang reliyon? Kung tutusin, kung hindi nyo lang tatakutin, hindi nyo lang papatayin yung mga magsasalita, 99% ng mga Pilipino sangayon sa sinasabi ko na kulto ang reliyon ninyo. Ha? Ba't tayo nyo tanggapin na talagang kulto yung reliyon ninyo? Saan ka nakakita? Wala ka naman kasi katibayan. Puro ka lang ngak-ngak eh. Ha? Na masigit. Excuse me po. Saan ka nakakita ng isang reliyon? Oh, idol mo, Epipanyo Labrador, Martin Romualdez, Remulla, nag-aagaw buhay sa ospital. Loko na. Mukhang fake news na naman to, katulad ito ni Epipanyo Labrador. Na mas mataas yung kalagayan nung leader nila sa reliyon kesa sa Diyos na sinasamba nila at pinaniniwalaan nila at sinusundan nila. Biruin ninyo, mas mataas pa yung kalagayan ni Manalo kesa kay Jesus Christ. Pero yun na Oh, sino nagsabing ganon? Ikaw lang naman eh. sa simbahan nila, iglesia daw sila ni Kristo. Pero mas mataas ang kalagayan ni Manalo o Felix Manalo kaysa kay Kristo. Dahil si Kristo, tao lang sa mga demonyong ito. Samantalang si Manalo, anghel agad. Hindi ba naman kayo mga baliw kayo, mga diputa kayo? Marcoleta, uulitin ko. Ha? Pero, kung hindi man ako makapunta dyan sa Quadcom o dyan sa Tricom, pwede ako magsalita. Pwede ako magsalita Zoom o live. Tawag dito, hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganyan. Pwede ako Supot ka kasi, ayaw magpakita. Yan ang totoo. magsalita at sisiguraduhin ko sa iyo. Wala akong pakialam kung magagalit man yung mga iniidolo kong mga congressman dyan sa akin. Pero mumurahin pa rin kitang putang ina mo. Ha? Mumurahin pa rin kitang tang ina mo ka. Kung magmalinis ka. Putang ina mo kung di ko pa alam. Sasabihin mo, hindi mo ako kilala. Gago. Kung di ko pa alam. Simula nung tinira kita. Alam ko, yung mga nagme-message sa akin ng ganito, ganyan, mga masasamang message, ikaw yun, putang ina mo ka. Wala kang kasalanan sa akin? Yes! Wala kang kasalanan sa akin, yan ang alam mo. Yan ang alam mo. O yung manok mo, pakainin mo na, uy. Puro kang ngak-ngak eh. Yung pagtatrader mo, pagsang-ayon mo sa mga Duterte, sasabihin, wala kang kasalanan sa akin? Meron. Dahil ang pinaglalaban ko ay katotohanan. Hindi ka ba naman loko kang diputa ka? Kung magmalinis ka dyan. Papatawag mo ko kasi sasabihin mo, minura kita. Tarantado ka. Dapat lang talaga sa'yo dahil yung itsura mo, sa lahat ng mga congressman dyan, ikaw pinakapangit. Wala ka pa sa imperno, mukha ka ng diablo. Tinitignan mo ba sa salamin yung itsura mo, Marcoleta? Tingnan mo yung itsura mo sa ibang mga itsura ng mga congressman dyan. Wala ka pa sa imperno, mukha ka ng diablo. Kaya kita tinitira, Marcoleta, para maintindihan mo lang, abogado ka pa naman, diputa ka. Kaya kita tinitira. Kaya kita tinira. Nagsimula yun sa pagiging kontrabida mo. Sa mga congressman na kung saan naghahangad ng katarungan para sa mga mahihirap. Yung itsura mo, sa totoo lang, Labrador ako pero mas mukha kang bulldog. Sa totoo lang, sa itsura mo. Nagkaasaran pa, no? Buisit din to si Epipanyo Labrador, ano? Ang laki din ng tama sa ulo eh.
Epipanyo Labrador, ipinapatay ni, di ba? Nagkalat to, social media. Nabaliw na si Epipanyo dahil sa stress. Kawawa ka, Epipanyo Labrador. Mo, piste ka. Ha? Tinira kita. Dahil nagiging abogado ka, nagiging tagapagligtas ka ni Mary Grace Piatos na dapat managot sa 125 million. Pero ang ginagawa mo, pinagmumukha mo mga sinungaling. Pinagmumukha mong namumuliti ka lang ang mga congressman katulad ni Congressman Acob, Congressman Abante. Tarantado ka. Ha? Kaya kung sino man sa atin ang dapat tanungin, ikaw yun. Bakit ka sumasang-ayon? Bakit ka nakikisa? Para naman sinasabi mo, Marculeta, hindi namin napapanood yung mga pinagsasabi mo sa Net25 na kung saan ang nagmamay-ari niyan yung iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo. Ha? Baka gusto mo sapalpal ko sa'yo yung mga video na pinalalabas mo, sinasabi mo, na pinagmumukha mo, na hindi tama ang ginagawa ng gobyerno, hindi tama pinagmumukha ninyong mga magnanakaw, yung mga congressman. Sira ulo ka, ang galing-galing mo manira, pero ayaw mo palang. Pero kung sa bagay, wala naman ako talagang sinira eh. Dahil kung ano man ang sinasabi ko, totoo. Sisiguraduhin ko sa'yo, makinig ka, bulldog. Ha? Sisiguraduhin ko sa'yo, Marco Beta. Bagong pangalan ng Marculeta, Marco Beta na pala. Tama ang sinasabi ko. Ngayon, kayo mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang panig ng bansa o sa ibang panig ng mundo, mali ba ako sa sinasabi ko na kulto ang reliyon? Mali ka. Bobo mo. Ha? Ni Marco Beta? Putang ina mo ka. Sorry, mukhang hindi yata bagay sa'yo maging bulldog. Pitbull, pwede pa. Dahil alam ko kung bakit ka nandiyan dyan sa kamera. Dahil inutusan ka ng inyong Panginoon na si Eduardo Manalo. Putang ina ninyo, pag nag-preach pa kayo, kala ninyo para kay mga iisa tono ninyo. Mga kapatid, putang ina ninyo. Pag ikay nawala, huwag mo sabihin na isinunod ka na kay Dagal ha. Walang ganyan. Dami kang kaaway sa politika. Hindi lang Iglesia ni Cristo. PI ka. Ganito sinasabi ni Felix Manalo at Eduardo Manalo. Kapag mayroong nagsalita tungkol sa kulto nating reliyon, patayin natin. Ha? Marco Beta, sisiguraduhin ko sa'yo, mas maraming Pilipinong magsasang-ayon sa akin kung sasabihin kong kulto ang reliyon ninyo. At 99% ng mga Pilipino ang sasama sa akin at maniniwala sa akin. Ha? Sa mga pastor pa lang eh. Sa mga pari pa lang eh. Lalo na sa mga kapatid nating Muslim. Ha? Alam mo, Marculeta, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. At huwag mong gamitin yung pagkakataon. Na congressman ka. Wala naman laban sa'yo si Epipanyo Labrador eh. Kung gagamitin mo influensya, yes. At diyan kayo magaling. Di ba? Sira ulo ba ako para magpakita dyan? Alam ko na pinaplanuhan nyo na ako na hindi maganda. Gunggong lang ang kakagat sa'yo, tang ina mo. Ha? Gunggong lang. Susuko lang ako, magpapakita lang ako kung makakausap ko mismo. Ha? Tatawagan ako, kakausapin ako mismo. Ni House Speaker Martin Romualdez. Kala mo naman kilala ni House Speaker eh. Magpapakita ako. Kung titiyakin ng mga taga-Tricom na makakauwi ako ng buhay, makakauwi ako na maayos. Kung mangangako sila
Alam naman natin kung gaano ka tuso, di ba? Alam natin kung gaano ka traidor, gaano ka walang niya, gaano ka diablo. Alam naman natin kung gaano ka demonyo yung iglesia ni Manalo eh. Di ba? So, ganun pa man. Marculeta, huwag kang umasa na makikita mo ko dyan sa Tricom, tapos pag hindi ako nagpakita, bababaan mo ko ng ganito, ganyan. Tama. Wanted ka na, uy. Tangina ninyo, unahin nyo muna si Bantag, pati si Roque. Ha? Marculeta, unahin mo muna. Si Bantag. Ha? Pati si Roque. Huwag yung i-focus sa maliit na tao. O sa maliliit na tao na walang kalaban-laban. Yung oras ninyo. Kaya siguro nila gusto ako na talagang tinatamaan sila. Dahil totoo yung sinasabi natin. Ganun lang kasimple yun. Siguro guilty ka o totoo ang sinasabi ko sa inyo, mga dimuho kayo. Mga putang ina to, akala siguro na mga to. Pag lumabas yung pangalan ko dun sa Tricom, titigil na ako, mga gago. Ha? Pero ganun pa man, hindi nawawala ang aking pagrespeto sa aking mga iniidolong congressman. Lalong Yeah, hanap ng kakampi. Baliw. Wala kang kakampi. lalo na yung mga congressman na naging Sabay bilta, oh. kasapi ng Quadcom. Especially, siyempre, Congressman Abante, Hanap kakampi. Hindi naman siya kilala ni Congressman Abante, uy. Panggap. Congressman Akop, Ay, panggap. kasapi ng Quadcom. Especially, Kala mo talaga totoo. siyempre, Congressman Abante, Congressman Akop, at siyempre, yung mga congressman dyan na Kaya dapat to, kalad ka rin na mapapunta sa Tricom eh. At sa Quadcom eh. Parang, kala mo totoo talagang pinagsasabihan, no? talagang hinahangaan natin. Basta, lahat ng membro ng Quadcom, mabuhay po kayo. At kahit anong mangyari, nasa likuran niyo po ko at paglalaban ko kayo sa mga taong katulad ni Marculeta. Ha? Sana lang po ay wala pong magpapagamit sa inyo at hindi nyo gagamitin ang inyong mga posisyon o hindi nyo gagamitin yung pagkakataon para magpapogi sa iglesia ni Manalo na kung saan sabihin na lang natin nagkakaisa kung sino yung gusto nilang iboto. Alam ko na nagpapasikat si Marco Beta, inaangkin mo ngayon na siraulok sa bagay. Hindi naman niya, yung reliyon naman kasi niya, reliyon ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi naman iglesia ni Cristo eh. Dahil tulad ng sinasabi ko, ang nababasa ko kasing iglesia ni Cristo sa Biblia, malayo. Siya pinapakita at ginagawa ng iglesia ni Manalo. No? Dahil ang tunay na iglesia ni Cristo, para sa kanila, mas higit ang kalagayan ni Cristo sa isang leader, kay Pablo, kay Pedro. Pero dito sa iglesia ni Manalo, putang ina, mababa ang kalagayan ni Cristo sa kanila, tao. Samantalang si Felix Manalo, anghel. Tapos ayaw yung tanggapin ng kulto kayo. Ay sinong tanongin ninyo, pare? Sa lahat po ng naabot ng video na ito, sa mga pinagsasabi niyan, huwag po tayo basta-basta maniniwala dyan sa itong Epipanyo Labrador na to. Regarding na si Kristo ay tao, hindi po tao lang si Kristo. Yan. Mas maganda po niyan na mas marinig nyo po mismo sa aming tagapagturo kung ano ang talagang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo at kung ano ang kalagayan ng ka Felix Manalo. Huwag po basta-basta maniniwala o humahulog sa paniniwala nang dahil lang sa bunganga nitong walang dignidad na tao. Ministro, born again, Sabadista, Baptist, lahat yan sangayon sa akin sa sinasabi kong kulto kayo. Kaya wag niyo pagpilitan, hindi. May nagbabadyang pangalawang rally Marcos resign, ito na katapusan, bangag lahat ng members ng INC sasama sa rally. So hindi pa ito legit.
Kasi kung mayroon man na talagang susunod na pagrarally, ito po ay malalaman namin sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Hindi kung sa kani-kanino lang galing na ano, detalye o information o kung sino nagpapakalat nito. Hindi kayo kulto. Kaya nga nyo gusto ipapatay si Brother Eli noon eh. Dahil sa binuking kayo, na kulto kayo. Diba? Pero ganun pa man, Marculeta, makinig ka. Huling-huling sasabihin ko sa'yo bago ako magtapos dito sa aking programa. Putang ina mo! Tarantado ka. PI ka rin. Dapat lang sa'yo, huwag ka magreklamong pitbull ka. Dahil aso ka ng demonyong Diablo na katulad ni Eduardo Manalo. Yun lang. Kaya sa mga kababayan natin, muli po, tulad po ng sinasabi ng yung likod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Kala mo, totoo ko magsalita, no? Impormasyon. Puro naman ka bulastugan pinagsasabihan, no? Bakit ayaw mo humarap dun kay Stricom? Para malaman talaga yung ano mo, tapang mo. Hindi yung puro ka lang ngak-ngak dyan. Bagay, dyan ka lang naman talaga matapang, konfirmado. Dyan ka lang talaga matapang sa social media. Bukod doon, wala na. Tama talaga yung isang vlogger na marami nakakaalam sa'yo na ikaw ay supot. Si Rundi News TV, shoutout Lods. Diba? Walang-wala talaga to si Epipanyo Labrador. Kung murahin mo ng aming tagapamahala, kala mo walang buto eh. Hindi kinaya ng kapatid na papakinggan ng iyong mga mura. Ay nako. Siya. Tapusin na muna natin to. May nagkakalat na balita mayroon daw pangalawang rally. Huwag po muna tayo maniwala dyan sa mga rally na yan. Yan po ay fake news. Katulad itong si Epipanyo Labrador. Hanggang ngayon po, nagtatago sa bundok. Hindi makalabas ng bundok. Si Labrador. Salamat po sa patuloy na kasubaybay. Kung nakarating ka po sa video na ito, ayan, pasuyo naman po. Papindot na rin po ng subscribe button. Papindot na rin ng notification bell para lagi po tayo maging updated sa mga susunod ko pang video. Ayan. Subscribe natin to si Labrador. Wala naman tong kwenta. Ayaw naman humarap doon. Diba? Ay nako, Labrador. Wala ang kakwenta-kwentang tao. Hanggang sa muli po mga kapatid. Paalam.